Hello everyone. So, review lang natin yung current price for Bitcoin and Ethereum. Okay? So, start tayo sa monthly. Right now, ayan, nilinis ko yung chart. Wala tayong marking and we're going to check ano yung prediction or possible na next move na gagawin ni Bitcoin or ni Ethereum. Okay? So, I pulled up both itong dalawa kasi correlated pair yan. Okay? So, let's start. So, dito sa monthly time frame, we're going to take a look. Yan. Overall, we are bullish, right? And then, kung titignan natin si monthly time frame, meron tayong FVG na na-form here na nire-respect ni price. Okay? Same goes dito sa Ethereum. Dito naman, ang ginagamit natin is itong OB na to. Yan. Mark ko yung buo kasi wala tayong body. Okay? So, nire-respect pa niya yung OB na yan. Okay? So, tignan natin sa weekly time frame para mas clear yung price action. Now, ano yung nakikita nyo sa most recent prices? Ayan. Here. Ayan. Here, kung makikita nyo, meron tayong clear liquidity. Kaya, I'm very bullish pa rin kay Bitcoin and Ethereum. And then here, meron din tayong liquidities around this area. In the future, possible i-take out yan. I'm not saying ngayon, maybe in the future, iti-take out na yung mga price na yan. Yung mga liquidities above. Alright? Now, ano yung next na titignan natin? Now, ang una kong ginagawa, mostly, tinatry kong tignan kung ano yung possible move sa next weekly candle. Right now, we are on a weekly. If titignan natin to, ano yung possible na ginagawa ni price sa next week. Okay? Sa most recent price natin. Now, paano yung gagawin natin? For in this weekly time frame chart, titignan natin ano yung meron between the two. Bakit umangat yung price dito? Saan nanggaling yung price? Yun yung una natin titignan. So, nanggaling yung price dito sa FVG dito. Right? May BC tayo dito or FVG. And then, meron din tayong order block or overlapping gap na ginagamit dito. Inline pa siya dito sa fair value gap kaya ito na yung gagamitin ko. Now, saktong-sakto lang siya na natap kaya diretsong umangat na yung price right after mamitigate itong high na to. And then, we can consider this na nag-offer ng fair value si price to balance yung liquidities natin. Okay? And then, dito naman, kay Ethereum, meron tayong order block here. Pag order block, kino-consider ko is candle bodies only. Ayan. Here. Okay. You can also use this naman. Kaya lang, mas prefer ko yung candle body. Okay, yung iba, mas prefer nila itong buong candles. And then, consecutive candles. Hindi lang isa. Ganun yung order block. Okay. Now, ano yung next na titignan natin? Parang hindi pantay. Ayan. So, hanggang dito lang OB, mark na natin. Name natin para mas clear. OB on a weekly. Okay. Here. Same here. Okay. So, ano yung next na titignan natin? Yan. Ito, importante to Alright, SMT. So, meron tayong SMT na na-form. Titignan nyo to. Here to here. So, tatapat mo yung January 22, 2024 hanggang dito sa August 5, 2024. So, meron tayong SMT. Here hanggang January 20. Ayan. Okay. Bullish SMT. SMT with Ethereum. Here naman is with BTC. Kaya umangat yung price natin plus itong order block natin. Okay, so
As of now, kung nakikita natin, aligned yung correlation natin between the two pairs. Alright? So, ano ba yung nakikita natin? Liquidities. So, yan. I guess from here, we can move na sa daily time frame. Okay. Okay. Move ko lang to. And then this one. Alright. Now, mag-focus na tayo dito sa most recent price. Yan. Ang ginagawa ko, let's say, ito yung current price natin. Tinitignan ko yung range if either nasa premium or discount tayo. So, bibilangin ko yung IPDA 20 days. So, if bibilangin mo, start ka ng bilang yung day before. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, hanggang dito. Right? Now, i-mark mo yan, yung high to low niyan. Kailangan clear natin yung ibang marking dito. Yan. And then, extend ko lang. Yan. Yan yung range natin dun sa IPDA 20 days. Hanggang dito kasi yan. So, pwede natin siguro i-move ito dito. Ano ba? Yan. Yan. Alright. As of now, nasaan tayong area? Ito is premium, ito is discount. Nasa discount tayo. So, pag nasa discount tayo, ano yung ginagawa natin? Dapat, doon tayo naglo-long. Pag nasa premium tayo, doon tayo nag-short. So, how about naman dito sa Ethereum? So, bilang tayo ng 20 days. Ito yung current day. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Here. Ayan. Mark ulit natin. Ito yung high and low natin. Move ko lang. Here. Paano ba extend to? Ito ata. Right. Ito. Ayan. Move lang natin. Yan. Yan yung high and low nung within 20 days natin. So, as of now, nasan tayo? Nasa discount. So, good to long din yan. If nandito tayo sa most recent price natin, good to short. Pero, syempre, hindi naman ito lang yung magiging basis mo. Kailangan meron kang context yun. Nag-start ako sa monthly, sa weekly, and a daily. So, based from our monthly, weekly, and daily, nakikita nyo, we are bullish, right? Now, ano yung nakikita nyo dito na pwedeng mag-push ng price higher? Okay? So, from here, meron tayong, ano nga ba meron dito? Tingnan natin. Yes, meron tayong order block dito. Itong malaking ito. Here. Yan. We can use this as a reference ng price natin. Okay? Dito naman, meron din tayong order block. Sa daily time frame. Okay? So, ano pa yung nakikita nyo within this price action? Yes, SMT. So, here, anong date to? August 15 hanggang dito. Ito yung low nito. Okay? So, bullish. SMT. Here to, tama ba? Hindi ko tapat. To, ano dito? August 15. Yeah. Bullish SMT. Now, medyo na-violate yung SMT natin dito. Pero kung titignan nyo, meron ulit tayong bagong SMT na na-form around these candles. Ayan. Bullish SMT. Then, bullish SMT. Ayan. From there, I guess, aangat si price natin. Bullish SMT. Ayan. Ang magiging target ko dyan,
is yung mga FVGs here, here, and then yung swing high natin. Yan yung mga short-term targets natin. BSL. Saan yung BSL? Ito. Alright. Yan. Okay. Ano pa ba? Ano na yung next natin na titignan? Now, from here, we can actually look for an entry doon sa lower time frame natin. Ano yung pwede nating maging entry dyan? Pwede mong gamitin si 4 hours if swing trader ka. Yan. Target mo to. Or, pwede mong gamitin si 1 hour. Right now, sa 4 hours, wala tayong confirmation na move natin to. So, okay yata dito. Ayan. And then, here. Yan. Right now, yan. Sa 4 hours, wala tayong confirmation na aangat na nga talaga tayo. Nagko-consolidate lang tayo kung titignan nyo yung price. Now, masasabi ko na aangat na yan if ma-confirm itong order block na to. And meron tayong magiging formation ng FVG. Super important in FVG kasi yun yung nagpapakita ng intention ni market na aangat na siya. So here, if titignan nyo, ito yung lowest low here. Dito yung confirmation ko dyan. Yan. Pwede rin dito, actually, green candle ba to? Yes. Dito, yan. Bullish OB. Yan. Titingnan nyo, wala pa rin tayong na-form na FVG. So, I'm not interested pa dyan. Okay? So, we have to wait. Now, sa 1 hour time frame naman natin, tignan natin if meron tayong confirmation. Yan. Dito, ayan. Mas mataas pa nga yung confirmation natin dito. Ayan. Dito. Ito yung sa 1 hour. Diyan ako magiging interested once nag candle body closure siya above dito. Confirm na yung OB ko. And then, if meron tayong mga FVGs in this leg. Sa leg na to. Itong mismong leg na to. Here. Okay. Now, dito naman sa Ethereum. Saan yung order block? Here. Ayan, yan yung CISD na tinatawag. Ayan, okay to. So, if yung price pumalik dito sa FVG dito, and then, nag-close siya dito, high probability na yan for me. Pwede na tayong mag-entry. Parang ganito. Ito kasi confirm na to eh. Ayan, move natin dyan. So, pag bumaba yung price, nag-top siya dyan, ni-respect yung FVG na yan, and then nag-confirm siya higher, and then merong mga FVGs or kahit isa lang na maliit dito, I can say na good to long na yon. Okay? Hindi ako mag-enter dito sa FVG. Mag-wait ako dito and then confirm higher, or we can actually go sa 15 or 5 minutes entry pa. Right? Dito naman, wala pang FVG. I'm not interested dito. Pero halos sabay lang yan kung gagalaw. Alright? And then target natin is yung high pa rin dito. Yung sa daily time frame natin. If 1 hour yung entry. Now, if sa 5 minutes, pwede mo maging targets itong mga highs na to. Then look for a confirmation entries dito. Pero kung titignan mo, medyo choppy siya. Wait ka ng dito, parang manipulation, parang ganyan. Di ba? Ayan, nagko-consolidate tayo. Create tayo ng mga trendline liquidities here. Then, wait mo na. Mag-take out siya dito. Take out siya ng ganon. Then, angat. Okay? Same dito sa 5 minutes. I guess, ayun, nagko-consolidate din tayo. Ayan. Moving tayo, yes. Pero, mas okay if mag-manipulate higher. Manipulate lower than going higher. Okay? So, yun. I hope it's clear and sana may natutunan kayo. Yan lang and thank you so much and bye-bye.